Sa pagpapatuloy ng ating kwento dito sa bayan ng Infanta, Quezon ay dumiretso nga dito tayo sa kanilang pantalan at dito naman tayo mag-i-explore sa ngayon isang daungan na matatagpuan sa Infanta, partikular na sa isla ng Luzon dito sa Lamon Bay. Ito ay bahagi ng isang malaking listahan ng mga daungan sa Pilipinas na kadalasang pinupuntahan ng mga namamakyaw na negosyante para ibenta naman sa kanilang mga bayan, partikular na dito sa Calabarzon. Tara na at samahan nyo na naman ako dito sa panibago nating adventure in this is Calderon's Vlog dito sa Dinahican Fishport. Ang Dinahican Fishport sa Infanta, Quezon ay isa sa daungan na matatagpuan sa Infanta, partikular na sa isla ng Luzon sa Lamon Bay. Ito ay bahagi ng mas malaking listahan ng mga daungan sa Pilipinas. Kilala ang Infanta sa lambanog o coconut wine, ang pinakamalaking tagagawa ng lambanog sa lalawigan ng Quezon, ang pinakamalaking produksyon ng higanting kuhol o yung tinatawag na bayugo. Ito rin ay sentro ng aktibidad sa ekonomiya sa hilagang bahagi ng Quezon. Pero bakit nga ba ang Infanta noon ay tinawag na Binangonan de Lampon? Sa salitang Binangonan, iniisip ng ilan na ang Infanta ay parte ng Binangonan Rizal. Nakakatuwang isipin, ano? Pero ang totoo ay magsisimula dito. Matagal pa bago ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, isang grupo ng mga mapangahas na malay na nanirahan sa lalawigan ng Rizal sa pamumuno ni Nonong Karugtong ang tumawid sa kabundukan ng Sierra Madre upang humanap ng mas magandang pamayanan. Matapos ang ilang araw na paglalakbay sa lupa, ang grupo ay tumigil sa unang kapatagan na kanilang narating. Ang lugar na ito ay kilala ngayon bilang Barangay Kumon. Hindi nagustuhan ni Karugtong ang lugar dahil nasa pagitan ng dalawang ilog. Kaya nagpatuloy sila hanggang marating nila ang kasalukuyang Dinahican Beach. Muli, hindi na naman nagustuhan ng pinuno ang lugar dahil sa malapit ito sa dagat. Ayaw ko rito sa tabing dagat. Masyadong mainit ang simoy ng hangin. Tumalikod sila hanggang napilitan silang magpahinga dahil sa gutom, uhaw at pagod. Pagod na pagod si Nonong Karugtong, kaya nakatulog ito habang ang kanyang mga tauhan ay patuloy na nangangalap ng pagkain at naghahanda para sa pansamantalang tirahan. Ang mga lalaking naghahanap ng pagkain ay nakakita ng isang higanting wild yam or ube. Dahil sa sobrang laki nito, ay hindi kayang buhatin ng apat na lalaki. Kasama ang higanting ube, bumalik sila sa lugar kung saan nila iniwan ang natutulog na pinuno at iniharap ang ube. Ngunit mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog ay hindi madaling bumangon ang matandang pinuno. Kinakailangan ng ilang mga lalaki upang tulungan siyang tumayo at makita ang higanting ube. Pagtanto ng matanda na ang lugar ay isang magandang lugar para sa tirahan dahil sa pagkakaroon ng malinaw na tubig na dumadaloy sa kalapit na ilog. Ang lugar na iyon ay kasalukuyang Barangay Bantilan. Ito ay isang patag na lupain na pinatuyo ng ilog Bantilan. Nagpasya na gawing permanenteng tirahan ang lugar. Naisip ni Nonong Karugtong na pangalanan ang lugar, ngunit wala siyang maisip na perpektong pangalan para sa lugar. Humingi siya ng mga mungkahi sa kanyang mga tauhan. Magiging tahanan natin ito. Ngunit, anong pangalan ang babagay sa lugar na ito? I need suggestions for the name of this place. Let's call it Binangonan del Ampon. Binangonan del Ampon, I like it. You help me up like a babysitter. Binangonan del Ampon. Ang salita ay nagpapaalala sa gulat na matandang pinuno na tinulungan ng kanyang mga tauhan. From this day forward, we shall call our village Binangonan del Ampon. Sumang-ayon ng mga grupo mula noon, tinawag na Binangonan del Ampon ang lugar. Ang huling pangalan na ito ay marahil ang tama. Sa halip na Binangonan del Ampon, nang ibig sabihin naman, isang dumalaw na Pranses na si Alfred March sa lugar noong 1879. Ang pangalan ay pinalitan na maglaon sa Infanta bilang parangal naman sa panganay na anak na babae ni Haring Philip II ng Espanya. Por orden de su majestad, este lugar será conocido como Infanta. So ngayon, alam na natin kung ano ba ang istorya kung bakit tinawag ng Binangonan del Ampon ang Infanta, Quezon noong unang panahon. Hindi nga lubos natin nakalain na ganito kaganda at kasagana ang lugar ng Infanta, lalong-lalo na sa mga laman dagat at sa ngayon ipinapakinabangan pa rin hanggang ngayon.
Nakatay na ni lalaki. Kuya. Siya, nakaingera. Ano to? Bakit may ano siya? May pizza. Dito ng galang. Magat siya, di ba? Nakahilera yung ano. Nakahilera yung mga isda rito, guys. Lalaki. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Share naman dyan at follow and subscribe mo na si Killy Duran Vlogs. Salamat!